Fox! Welcome back to my channel, and kung new discover mo pa lang tong video ko, I'm Ann. Nice to meet you. Okay, so, welcome to my Sunday diary. Naman talaga ang effort ng ating mga girl. Anyway, ang content natin is, dahil may community na nga tayo guys, thank you so much sa lahat ng nagsusubscribe. I really appreciate kahit na eme lang itong mga video na ginagawa ko sa YouTube. Talagang naglalaan ako ng time para ma-replyan ko yung mga comments sa community. Meron kasi na akong community section and re-replyan natin yung mga hindi ko pa na-replyan. Medyo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mga 12 naman to, pero usually ang ginagawa ko kapag ka Sunday Diaries, yung tatlong reply lang yung nire-response ko. Para next week naman, may mare-responsan pa ako. Okay? Okay ba yun? Okay. Dahil ilalagay na naman sa title, ang comment na sagutin natin ngayon is yung paano ba kumita as Lazada affiliate. Ano ba yung secret nun? Yes, and kompletong-kompleto naman yung ginawa ko nun na 3-step easy way para makapag-register ka sa Lazada. So, meron lang question si Madam Rachel dahil sabi niya, Ma'am, sa akin pending pa rin ang application ko. Paano po ba yon? So, Ma'am, check mo kaya baka nasa spam mo siya. Kasi usually kapag ka nag-register ka, kung hindi nyo pa napapanood pala ha, kung mas nauna nyo ito napanood, instead yung talagang ginawa kong tutorial, paano kayo mag-register sa Lazada. Ilalagay ko dito sa description, dito lalagay ko dyan yung video, tapos lagay ko din yung sa description, yung link, para naman watch nyo and makasunod kayo sa step-by-step, step-by-step guidelines or guidance para makapag-register kayo as Lazada affiliate. Okay, so kay Ma'am Rachel, I think kung pending pa yung application mo, check mo siguro kasi kailangan mo siyang i-verify. Nagsisend kasi yun sa email. So, kung hindi mo siya nare-receive, check mo yung last affiliate na email doon sa email mo, tapos under promotions. Usually, nandoon kasi napupunta yung mga email, lalo kung bago pa lang. Then, pwede rin punta ka sa spam kasi kailangan mong i-confirm yung email na yun para makapag-push through ka dun sa registration mo and makapag-share ka na ng mga affiliate code mo para kumita ka na. Okay? So, wala akong mapakitang sample nun kasi paano ko siya gagawin? Registered na kasi ako. So, kailangan ko magre-register ulit para mapakita ko yung process by process. Yeah, but wala akong phone dahil ito, nagre-recording ako. So, I doubt na mapapakita ko siya sa'yo in actual. Pero, yes, check mo muna yung promotion mo doon. Diba, email, meron dito nakalagay primary. Tapos, pag open mo sa primary email mo, meron nakatabi doon, promotions. Tapos, doon mo i-search yung Lazada affiliate or last affiliate. Sure, may email yan. Kasi, usually, 3 days lang yan nabe-verify na agad yung registration mo. Then, kung sakali talaga na wala pa talaga sa email mo, kahit sa spam na check mo na, sa promotion mo, wala, comment ko ulit. Gagawan ko ng paraan na magawa ko siya actual, step by step, manual, pakita ko siya para mag-guide kita. Pero, I don't think na wala siyang email. Impossible yun kasi talagang active si Lazada mag-send ng email. Okay, so just in case lang na hindi ka naman naka-receive talaga, check mo doon sa niregister mo yung email. Dapat active email yung ginamit mo. Okay, so move forward naman tayo. So Ma'am Rachel, kung sakali ma-watch mo to, isi-send ko din yung link nito sa comment mo para ma-watch mo siya. Pagka hindi nag-work yon yung unang ginawa, yung unang sinabi kong advice, if hindi mag-work, comment ka ulit dyan. Gagawin ko ng paraan na may magamit akong phone para ma-actual demo ko siya sa'yo. Okay, kasi isang phone lang gamit ko, then laptop. And I don't think sa laptop makaka-registered ako. Itatry ko. Pero, what if nandun lang pala siya sa spam mo, diba? E di, i-confirm mo lang yun para verified ka na as last affiliate, diba? So, check mo, baka nasa spam or dun sa primary click mo yung promotions. Baka nandun siya.
Okay. So, sana maka-help yun sa'yo and hopefully makapag-start ka na paano kumita sa Lazada. Okay. So, since nasa Lazada na rin naman tayo, ang tip kasi talaga dyan kay Lazada, dapat masipag kang mag-post ng mag-post and meron silang last live. Karamihan ng mga kumikita dyan ng 100,000, araw-araw nagla-live sa Laz Live. Yeah. Laz Live. So, para makita mo yon, punta ka dun sa Me, tapos i-check mo yung, i-browse mo siya, makikita mo dun yung last live. So, yun, ilalagay ko dito para makita mo kung saan mo makikita yung last live. Kung Lazada affiliate ka na gusto mong mag-live, okay? So, yun yung mas easy way para madali kang kumita ng commission sa last live. Kasi lahat naman talaga ng bumibili, lalagay mo lang sa sa add to whitelist para makapag-sell ka doon sa last live mo. Okay? Next naman natin is paano kumita TikTok affiliate. Okay, dito naman si Ma'am Ruby Hernandez. Ang sabi ni Ma'am is, pwede po ba i-post sa TikTok mismo yung links or need po ba Facebook or other social media? Pwede po ba i-post sa TikTok mismo yung link or... Okay, sa TikTok kasi, before, hindi siya pwede mag-generate ng link para makapagbenta ka sa other SOCMED mo. Pero, this year, naglabas na sila na pwede ka nang mag-share ng link para makabenta ka rin and maka-commission ka using other platforms like Facebook, IG, pwede ka nang mag-generate ng link. So, ipapakita ko rin dito, pupunta ka syempre sa profile mo, tapos punta ka dun sa what you call this? Shop Affiliate Studio. Hindi ko memorize lang, pero ilalagay ko na lang siya dito para mas madali ninyong maintindihan yung sinasabi ko. Then, once na nandun ka na, punta ka na dun sa product. So, check mo yung basket mo. Tapos, i-click mo yung product, then, share, generate link. Pag kinahapin mo na yung link, pwede mo na siyang gamitin sa other social media platform mo. Para, pag may nag-click doon and bumili eventually, may commission ka. Okay? Pero kay TikTok, usually kasi, gagawa ka lang ng video doon. Lagay ko rin dito, gagawa ka ng video, tapos, ilalagay mo na yung yellow basket. Then, kapag ka may bumili doon sa yellow basket mo, of course, may commission ka. Ganun siya, mas madali actually. For me, kung ako tatanungin, kung si Lazada or si TikTok, I think mas for me, okay kay Lazada. Kasi ang daming bonuses ni Lazada, ang dami niyang incentives, and active na active talaga yung mga cam ni Lazada sa ating mga affiliate kahit na newbie ka pa lang, active talaga sila sa atin. Kay TikTok, yes, convenient sa kanya yung pag-withdraw ng commission mo. Yes, convenient. 50 pesos lang makakapag-withdraw ka na sa commission mo. Kay Lazada kasi, 1-2 yung required na commission mo bago mo siya ma-withdraw. So, yun lang yung difference nilang dalawa. Pero for me, mas okay sa akin yung Lazada affiliate. So, sa Shopee affiliate, yes, nag-affiliate din ako sa Shopee. Di pa lang ako nakakagawa ng video niya kung paano step by step mag-register kay Shopee. Pero, gagawin ko siya ng time para makagawa din ako ng paano kumita ng Lazada affiliate kay, Shopee affiliate. Bias talaga kay Lazada o hindi ako sponsored ni Lazada. Pero, mas prefer ko kay Lazada dahil nga active na active sila sa mga newbie, sa mga newbie, tapos nagtatrain sila, talagang effort kay Lazada, kaya sobrang appreciated ko. Pero of course, madaling ma-withdraw yung commission ni TikTok, kaya karamihan ng mga affiliate kay TikTok talaga nagpupulupok-kyutan. Ganon, parang alam mo yung parang honeybee na nandoon kayo lahat nagpupulupok-kyutan kay TikTok kasi mabilis ma-withdraw yung commissions and mabenta rin in a way. Pero kay Shopee, malakas din ang benta kay Shopee. Hindi ko pa lang talaga siya ganun na napupukusan ng attention. Pero same din kay TikTok, si Shopee,
same din kay Lazada, si Shopee, may mga incentives din siya. And active din naman siya nagsisend ng ng mga what you call this, news feed. Yeah, nag-news feed update din siya. Like, let's say, meron silang commission na ganito, may mga piso ganito, may mga samples na ganito, kailangan mo lang mag-register doon. Eh, hindi ko siya masyado napopokusan dahil nga, paano ko ba sabihin? In a way, para kasing mas focus ko yung ginagawa ko ngayon. Tapos, niraracket ko lang kasi to yung affiliate. Kaya hindi ko siya masyado napopokusan ngayon. Kasi may inaantay akong product na dun talaga ako mag-all out. Yes, mag-all out! So, yun yung product na inaantay ko. Kaya, ngayon, kino-condition ko lang muna yung account ko. Nagpo-post lang ako na nagpo-post para, of course, meron pa rin siyang algorithm. Para kapag mag-post or mag-live selling na ako dun sa inaantay kong account, talagang may makukuha ko organic na mga viewers. Yun yung goal ko naman doon, okay? Pero sa inyo na, let's say, na mom ka, tapos feel mo, gusto mo ng side hustle, talagang last affiliate, Shopee affiliate, TikTok affiliate, yan, ang laking help niyan. And yung iba dyan, kumikita ng 100,000 a month. Yung iba, of course, mas malaki pa sa 100,000. Depende yan sa sipag mo. Kaya ano pa inaantay? Mag-watch ka na ng mga videos, paano kumita, paano mag-register, pala lahat tayo may side hustle. Kailangan yan sa Philippines eh, 'di ba? Kasi sabi nga, alam niyo na nanonood ako kay Chinkitan. Sorry medyo mauusog tayo eh. Panikwento ako dito. Wait lang, meron pa ba? Meron pa ba bukod sa affiliate? Meron pa pala. Paano kumita? Okay, kay TikTok affiliate din ulit yung concern niya. Nakalagay po your shop reference. Yes, kasi si TikTok before, pwede kang gumawa ng TikTok shop para cheat, para maging monetize yung account mo. But this time kasi, naka minimum 500 followers na before ka ma-monetize. So, hindi na siya mag-work na gagawa ka ng TikTok shop kasi hahanapan ka na niya ng shop reference or yung certificate of registration 2303, yun yung mga hanapin niya sa'yo. May mga documents na as a seller, kaya hindi na rin siya mag-work. Before kasi last year, ayun yung ginawa kong video. But 2025 na kasi ngayon, kaya nag-iba na sila ng structure, nag-update na sila, mas naging mahigpit na sila doon sa pag-monetize ng inyong TikTok account. Okay? So, si Ma'am Hannah Sekula yun. Yung sinagot ko yung comment niya. Okay, so wala na ditong related sa affiliate and paano kumita. Kaya ayun nga, yung sabi ni Chinkitan, dapat ang ginagawa natin, tayong mga normal people, ma-practice natin yung CHIP method, which is yung create, handle, invest, and protect. Of course, wala ako niyan lahat dahil nga pulubi ako, di ba? So, pinapractice ko yung create. So, ang sabi doon sa mga napapanood ko, tatlo dapat yung source of income mo. So, dahil meron ako ngayong, employed ako ngayon, I currently work from home, tapos nag-affiliate ako kay Lazada, nag-affiliate ako kay TikTok, nag-affiliate ako kay Shopee. So, I think, kung gagaling-galingan ko lang talaga, itong tatlo na affiliate na ginagawa ko, magiging source of income din sila eventually. Pero of course, dahil nga yung ginagawa ko ngayon work from home, related kasi dito sa tatlong affiliate na to. Kaya, sabi, pag binigay talaga ni Lord yung apat, apat na yung create ko. Antayin ko naman yung what you call this, chip. Create, handle, invest, and protect. So, yung tatlo naman yun, handle, invest, and protect. Makikita niyo yan dito sa aking YouTube channel dahil i-share ko sa inyo yan. Lahat. I-share ko sa inyo lahat yan. Kasi ang goal ng vlog kong to is to share my experience and of course, alam niyo yun, yung mga kagaya ko rin yung pinagdadaanan, ma-encourage kayo in a way kung sakali feel nyo nagbe-benefit kayo sa video ko, nakakatulong to sa inyo, why not subscribe me dyan, then click notification bell para updated ka sa mga ina-upload kong video. Pero every Sunday, asahan ninyo, meron ako laging entry sa Sunday Diary. Okay? So, kasi may mga nagko-comment dito sa ating communities. Yes, hanggat may comment kayo, merong Sunday Diaries. Thank you so much. Bye!